Ito ang Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bahagi ng misyon at serbisyo ng Oblates of Mary Immaculate. Nagdiriwang ng ika-75 taong paglilingkod sa buong sambayanang Pilipino. Pag-alala, pagsasabuhay at pag-asa. Noong 1940, 11 pang mga misyonerong Oblates ang dumating sa Pilipinas mula sa Estados Unidos. Sila ay sina Fathers Baines, Gordon, Lakir, Quinn, Sheehan, Drone at Brother Braun upang tumulong sa 7 pioneers ng OMI Philippine Mission. Noong 1941, kahit nagbabadya na ang ikalawang digmaang pandaigdig, dumating ang isa pang grupo ng mga OMI missionaries, sina Fathers Burke, McMahon, Sullivan at Clancy. Ang pagdating ng mas marami pang mga OMI missionaries ay nakatulong sa mabilis na pagsusulong ng misyon ng mga unang Oblates sa Empire, Province of Cotabato at Sulu Archipelago. Celebrating Jubilee, OMI Jubilee, remembering we're leaving and hoping, embracing, creating a new way. Celebrating Jubilee, OMI Jubilee. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kapaligiran, at iba pang mga kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Nag-uugnay sa bawat sektor ng lipunan at tulay ng kapayapaan. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o Kumunet. Samahan ng iba't ibang civil society organizations sa Mindanao. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Few Kulongonon, magandang gabi sa ating mga takapakinig dito sa DXMS Radyo Bida sa ating programang Bansang Moro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Araw po tayo ngayon ng Huwebes, July 24, 2014 at ito po ang panglabing isang beses na pagsasaimpapawid po ng ating programang Bansang Moro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Sa araw po ngayon, sa aming pong giliw ng mga tagapakinig, mga kaibigan at ka-network, ugaliin po nating sumuporta sa usaping pangkapayapaan. Tama ka dyan, May. Dahil sa pamamagitan ng ating pagsusuporta sa usapang pangkapayapaan, ay pwede tayong makatulong sa pag-usad ng peace process sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapya magabi, Fio Kulungonon. Ako po si Bobet Di Maukom. Kaya nga, tama ka dyan kasamang Bobet. At sa amin po mga tagapakinig at mga kaibigan, maging sa aming ka-network, samahan niyo po kami tuwing Huwebes ng gabi sa ating pong programang Bansang Moro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ako po si May Pagco. Kami po ang makakasama ninyo sa isang oras na talakayan na hatid po sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o Kumunet. Noong nakaraang Huwebes ay atin pong nakapanayam si Ginoong Windel Jangkalan ng Bangsamoro Development Authority o BDA. Sa pagkakataong iyon ay kanyang ipinaliwanag sa atin kung ano nga ba yung Bangsamoro Development Plan o BDP at kung ano ang layunin nito para sa ikabubuti ng Bangsamoro communities. Kung ating matatandaan, ipinaliwanag ni Ginoong Jangkalan na ito ang mga proyektong kanilang pinagplanuhan kasama ng Bangsamoro Transition Commission o BTC upang makatulong sa pagbabalik ng normalcy sa Bangsamoro communities. Ito rin ay isa sa mga importanteng nilalaman ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, partikular na sa Normalization Annex. Kanya din nilinaw sa atin ang ginawang partisipasyon ng ilang civil society organizations sa ginawang pagplano ng mga proyektong napapaloob sa BDP at gayon din ang partisipasyon ng mga mamamayang Moro
upang matiyak na naaayon sa kanilang pangangailangan ang mga proyektong na-identify. Muli, ang aming mainit na pasasalamat sa pagpapaunlak ninyo sa aming panayam, Ginoong Jangkalan. Naway muli niyo po kaming mapaunlakan sa mga susunod pa po naming panayam sa inyo. Yes, Beth. At sa gabi pong ito, amin naman pong tatalakayin ang isa sa pinaka-mainit na issue ngayong kaugnay dito po sa peace process ng gobyerno at MILF. Kung ating matatandaan, no, kasamang Beth ay binalik ng Malacanang legal team sa Bangsamoro Transition Commission o yung tinatawag na BTC, yung sinasabing Draft Bangsamoro Basic Law o yung BBL. Kalakip ng napakaraming revisions doon sa dokumento at dahil na rin dito ay lumipad patungong Kuala Lumpur, Malaysia yung ating dalawang panels upang asikasuhin yung isyung ito. At kaugnay nito, atin pong mapapakinggan mamaya-maya yung ginawang panayam ng Comunet kay Attorney Haron Meling. Siya po ang Executive Secretary ng BTC Chairman na si Muhager Iqbal, na siya pong Chairman naman ng MILF Peace Panel. Mahalagang marinig po natin yung panig ng BTC sa usapang ito at kung ano po ba yung kanilang saloobin sa mga ginawang revisions doon sa draft Bangsamoro Basic Law na isinumiti nila sa opisina ng Pangulong Aquino. At maliban po dyan, atin din pong makapanayam ang mga issue na maririnig natin at makakalap natin ng mga balita sa loob at sa labas po ng Bangsamoro communities upang maipabot po sa mga kinaukulan ng inyong opinion sa daobin, yung inyong mga suggestion. Maaari po kayong mag-text sa aming Comunet mobile numbers para po sa Smart subscribers 0998-169-0597. Uulitin ko po para ho sa Smart 0998-169-0597. Para naman po sa mga Globe subscribers 0915-454-8554. Uulitin ko po 0915-454-8554. Time check po. Oras po ngayon ay ganap ng 7:39 p.m. Dito po sa Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Susunod naman po ang Bangsamoro News Updates. Bangsamoro News Update. Sa ulo po ng ating mga nagbabagang balita. Bangsamoro News Update. GPH MILF workshop sa Kuala Lumpur, Malaysia nagtapos na po at magkikita muli sa Manila. Ayan, Forum ZFD sa Davao City naglunsad ng kanilang publication on transitional justice on the Bangsamoro peace process. Balita Bangsamoro. Nagtapos ang 4 na araw na workshop sa pagitan ng Government of the Philippines at MILF Peace Panel noong July 11, 2014 tungkol sa pag-aayos ng final text o yung draft na Bangsamoro Basic Law sa pagkamit ng modest process. Nagkasundo ang dalawang panel na muling magpupulong sa Manila sa susunod na mga araw upang makamit ang tinatawag na mutuality o acceptable na BBL for submission sa Congress. Ito ang inilahad sa joint press statement mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon din po sa joint press statement, pinag-aralan ng dalawang panels ang content ng draft Bangsamoro Basic Law at isinumite ng Bangsamoro Transition Commission sa legal team ng Office of the President. Hindi inilahad sa joint peace statement
kung alin ang mga major o substantive na revisions na iniresolba sa nangyaring pagpupulong. Natatanda ang pumunta sa Kuala Lumpur, Malaysia ang dalawang peace panel matapos maglabas ng concerns si MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim, pati na rin si Peace Panel Chairman Muhagir Iqbal, noong nagpulong ito kay Pangulong Aquino sa Hiroshima, Japan noong nakaraang June 24. Sinundan ito ng BTC resolution noong July 3 kung saan ipinahayag ng BTC sa dalawang panels ang kanilang serious concerns patungkol po sa process o proposed na revisions. Sa iba namang balita, Forum ZFD Davao naglungsad ng publication on transitional justice in the Bangsamoro peace process. Noon pong June 14, 2014 ay inilunsad ng Forum ZFD Davao ang publication na pinamagatang Moving Beyond Towards Transitional Justice in the Bangsamoro Peace Process. Ang nasabing publication ay nagnanais na makapagbigay ng mas malawak at mas malalim na pag-uunawa patungkol sa transitional justice sa Bangsamoro. Inilalahad din sa nasabing publication ang mga praktikal na lessons mula sa ibang lugar gaya ng Latin America at Aceh sa Indonesia na maaaring gawing framework sa konteksto ng Bangsamoro. Kinasinayaan ni Ateneo de Davao University President Father Joel S. Atabora ang nasabing paglulunsad. Kasama rin ang isa sa mga authors ng nasabing publication na si Ginoong Ruben Carranza ng International Center for Transitional Justice or ICTJ na siya ring naging guest speaker. Kanyang iginiit na ang mga naging biktima ng iba't ibang uri ng karahasan ay nararapat na maging parte ng usaping pangkapayapaan upang mailahad ang kanilang karapatang pantao at karapatan sa hustisya. Dumalo rin sa nasabing paglulunsad ang iba't ibang miyembro ng civil society organizations, local at international non-government organizations, media at ng academia. Inaasahang gagawin din ang nasabing paglulunsad ng publication on transitional justice dito sa Cotabato City bago matapos ang buwan ng Hulyo. Bangsamoro News Update. At yan po ang mga balitang nakapaloob at nakalap po ng Kumunet. Ito po si Rami Pagko kasama si Bobet Di Maukom at kami po ang inyong tagapagbalita. Balita Bangsamoro. At sa ilang saglit po lamang ay maririnig na natin ang iba't ibang opinyon at panawagan ng ating mga mamamayan hinggil sa kasulukuyang pag-usad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Magpapatuloy po ang ating programa makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Alam mo ba pare, napapansin ko na unti-unti nang bumabalik yung kapayapaan dito sa ating lugar. Oo, Mare. Simula na napirmahan ang CAP sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ha? CAP? Ano nga ba itong CAP pare? Ito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa Malacanang noong nakaraang March 27. Napapaloob sa CAP na ito ang mga napagkasunduan mula sa Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB at ang mga naging annexes nito tulad ng Transitional Arrangement and Modalities, Revenue Generation and Wealth Sharing, Power Sharing at Normalization. Naku pare, dapat nga natin ipagdiwang dahil napirmahan na nga ito. Dahil napakalaking kaginhawaan ito dito sa ating lugar at higit sa lahat, manunumbalik na ang kaunlaran ng ating lugar. Upang higit na maunawaan ang usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ugaling dumalo sa mga pagtitipon na may kinalaman sa usaping ito. O di kaya ay manatiling makinig sa programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan sa DXMS Radyo Bida tuwing Huwebes 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Time check po, oras po natin ngayon dito sa ating programang Bangsang Moro Ngayon na Tinig ng Kapayapaan, ganap ng 7:46
ng gabi. Mga kaibigan at giliw naming mga tagapakinig, ating pong pakinggan ang ginawang panayam ng ating network na Kumunet sa iba't ibang mamamayan ng Mindanao upang ating malaman yung kanilang panawagan at saloobin dito sa bubuing Bangsamoro government. Maging ang panawagan na rin nila doon sa dalawang nag-uusap na panel sa gobyerno at sa MILF. Tinig ng Kapayapaan. Ikaw ba ay Bangsamoro? Ano po ang inaasahan ninyong pagbabago sa kasalukuyan ninyong sitwasyon sa bubuing Bangsamoro government? Bilang isang Kristiyano, ang inaasahan kong pagbabago sa bubuing Bangsamoro government ay ang pagkakaroon ng masaganang pamumuhay at pagkakaroon ng pagkakaisa sa bawat Kristiyano at Muslim. Ang inaasahan po namin ay magkakaroon ng genuine at saka totoong pagbabago. Unang-una sa aspetong pang-politikal, pangalawa sa pang-social na aspect at saka economic aspect. Ano ang inaasahan natin sa political change? Ibig sabihin magkakaroon tayo ng liderato na truly honest at saka loyal at saka totoong magsiservisyo para sa pamayanan, para sa mga Bangsamoro constituents. Ibig sabihin hindi lang po basta maglingkod kundi tapat sa bayan at tapat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang economic aspect na sinasabi natin ay na magkakaroon tayo ng pagbabago sa pang-ekonomiyang aspeto ay magkakaroon tayo ng pangkabuhayan na kung saan ay medyo maibsan ang kahirapan dinadanas natin dito sa Bangsamoro homeland. Ibig sabihin, paano ang lahat ng mga naninirahan dito sa Bangsamoro homeland, maging Muslim man, Kristiyano o kaya lumad, ay magkaroon ng sapat na kabuhayan. Yun yung economic aspect na dapat magkaroon tayo ng development o kaya pagbabago. Saka pang social naman is magkaroon sana ng peace and order condition, maganda ang samahan ng bawat naninirahan. We can live in a peaceful coexistence despite cultural and tribal diversification ay magkakaroon ng unity, pagkakaisa nang sa ganun magkaroon ng tunay na kapayapaan. Sa sitwasyon ngayon, ang ating bubuin para sa Bangsamoro government is kumbaga hindi lamang nakafocus lang yung sa mga Muslim or dapat pantay-pantay, maging Muslim ka man, lumad o Kristiyano. So far, ang Bangsamoro napakalaki ng sa tingin ko na pwedeng magbabago sa atin lahat. Hindi lamang po ito sa isang tribo, hindi lamang po ito sa Maguindanao, hindi lamang po sa Maranao, kundi lahat ng stakeholders ng Bangsamoro ay pwedeng makikinabang dito. So malaki ang pakinabang nito at umaasa kami na sa kabuhayan ng Bangsamoro ay magbabago sa ngayon. Sa bubuing Bangsamoro government, inaasahan namin na mas maraming trabaho ang maipapatupad at saka hindi na maghihirap yung mga Moro. Mas maraming trabaho na ang kanilang matatanggap. Para po sa inyo, ano ang kahulugan ng pag-unlad ng inyong kabuhayan? Para sa akin, ang kahulugan ng pag-unlad ng kabuhayan ay ang pagkakaroon ng magandang trabaho, sapat na sweldo kada buwan, at higit sa lahat, may magaganda at mapakikinabangang serbisyo mula sa gobyerno. Ang pag-unlad ng kabuhayan para sa akin ay hindi lamang sa pang-economic aspect, kundi magkaroon ng magandang relationship between and among the constituents sa mga tao, magandang pamumuhay para sa magandang kabuhayan ay magkaroon ng tunay na kapayapaan. Ang kahulugan ng pag-unlad ng aking kabuhayan is kung paano ko may papakita sa isang tao kung ano ako at kung ano yung maibibigay ko sa gaganaping Bangsamoro government. Para sa akin, ang pagbabago, ang pag-unlad para sa kabuhayan ay kapag ito ay nabigyan ng hustisya ang lahat, na lahat ay makinabang, hindi lamang ang Bangsamoro, hindi lamang ang Maguindanao Muslim, kundi pati yung non-Muslims na nakatira dito, kasama yung Highlanders. Dapat lahat sila ay kasama sa pag-unlad ng Bangsamoro. Nyo sa gobyerno at MILF sa usaping kapayapaan sa Mindanao. Ang mensahe ko lamang po sa gobyerno at MILF sa usaping kapayapaan sa Mindanao ay sana magkaroon ng positibong resulta o positive impact sa mga mamayan na itatayong government, na itatayong Bangsamoro government.
Ang panawagan po natin ay dapat maging sincero ang bawat parties. Sincerity at saka honesty ang kailangan para maipatupad ito. At hindi lamang sa panig ng ating gobyerno o kaya sa panig ng MILF, kundi pati na rin tayo mga mamamayan. Kinakailangan yung ating suporta o kinakailangan yung ating panalangin na ang idudulot nito ay para sa mabuti. Kasi yung Allah ang nagbibigay ng kondisyon. Pero ang Allah, hindi niya babaguhin ang kondisyon sa isang lugar o kaya kondisyon ng mga tao sa isang community, maliban lamang kung yung mga tao na yun, sila mismo ang hanap ng paraan para sila ay magbago. So, lahat tayo, Muslim man, Kristiyano o kaya lumad, at saka lahat ng mga stakeholders sa lugar na ito, kinakailangan yung ating suporta, yung ating kooperasyon at ating pag-isa para makamit natin ang tunay na kapayapaan. At pag nagkaroon ng tunay na kapayapaan, inaasahan po natin na uunlad ang ating pamumuhay. At ang importante, magkaroon tayo ng totoong pagsakatuparan sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itigil na yung away between the government and the Bangsamoro. Dapat, imbis na patayan, dapat magkaisa na lang tayo dahil isa tayo ng bansa. Hindi po lingid sa kaalaman ng nakakarami na ang MILF at sa Bangsamoro, ang gobyerno, ay pumasok sa isang kontrata na dapat marapat lamang na ang gobyerno at ang MILF ay patupad ito kasi hindi naman para sa kanila ito. Hindi para sa MILF, hindi para sa gobyerno, kundi para sa stakeholders ng Bangsamoro. Kaya marapat lamang na ipatupad ito. Hindi ito pwedeng ipagalinlangan, hindi ito pwedeng sabihin nilang hindi muna ipatupad kasi ito ay inaasahan ng marami. So, ang panghuli sir, anong panawagan o mensahe ninyo sa gobyerno at MILF sa usaping kapayapaan sa Mindanao? Kami po bilang isang nasa academe, nananawagan po kami sa gobyerno at MILF na pagtibayin ang napagkasunduan, bigyang dangal ang kasunduan na ito kasi ito ay para sa lahat, hindi naman para sa isang sektor lamang kundi para sa lahat. Kami po ay nananawagan na kung pwede sa lalong madaling panahon ay may patupad ito. Ang Kongreso, nananawagan din kami na ang Kongreso ay hindi lingid sa inyong kalaman kung ano nangyayari sa Mindanao at kami po ang nagsasakripisyo. Tinig ng Kapayapaan. Ayan, at inyo pong narinig ang saloobin at panawagan po ng iba't ibang mamamayan dito sa Mindanao hinggil sa usapin ng Bangsamoro government, sa usapin ng peace process sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front. Tinig ng Kapayapaan. Yan, susunod na po mga ka-network, ating mapapakinggan ang ginawang panayam ng ating mga kasama sa Kumunet kay Attorney Haron Meling. Siya po ang Executive Secretary ni BTC Chair Mohager Iqbal na siya ring Chairman ng MILF Peace Panel patungkol sa kasalukuyang lagay ng peace talks. Ito is kabila ng mga revisions na ginawa ng Malacanang legal team sa isinimitang draft BBL ng BTC. Pero bago po yan, atin po munang pakinggan ang ilang mga paalaala. Ikaw ba ay Bangsamoro Professional? O kaya ay may kamag-anak ka na Bangsamoro Professionals? Magparehistro na para sa Human Resource Mapping for the Bangsamoro Professionals na ginagawa ng Bangsamoro Transition Commission. Hindi recruitment para makapagtrabaho ang programang ito. Layunin nito na malikom sa database ang mga Bangsamoro Professionals dito sa Pilipinas at maging sa labas ng bansa upang magkaroon ng malinaw na pag-aanalisa sa datos ng Bangsamoro Professionals. Mag-log on sa www.bangsamoroprofessionals.com
bangsamoroprofessionals.org upang makapag-fill up ng Bangsamoro Professionals Data Sheet. Sa walang access sa internet, may ipamimigay na data sheet ang BDA, BLMI, Unipad, MAPAD at CBCS. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa tanggapan ng Bangsamoro Transition Commission, Human Resource Mapping Implementation Unit, DTC, Socio-Economic Program. Sa 3rd floor, Alnor Building, Sinsuat Avenue, Cotabato City. O tumawag sa 064-552-1436 o sa 0935-3014-757. Magmadali, September 30, 2014 lamang ang huling registration. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Transition Commission Socio-Economic Program. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Ayan, oras po natin ngayon sa ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Dito pa rin po sa DXMS Radyo Bida, ganap ng 7:57 ng gabi. At sa punto pong ito, atin pong pakinggan yung ginawang panayam ng ating ka-network kay Attorney Halon Meling, ang siyang Executive Secretary ni DTC Chairman Mohagir Iqbal, na siya rin pong Chairman ng MILF Peace Panel. Attorney, ano po yung inyong general overview or yung general statement po ninyo tungkol po sa pag-overhaul dito sa BBL na binalik po ng review team ng Office of the President? Magandang gabi po sa inyo, May, at sa inyong mga kasamahan. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Ang Bangsamoro Transition Commission po ay natanggap na po yung draft ng Bangsamoro Basic Law. Ibinalik ng Office of the President at may mga pagbabago doon sa mga nilalaman ng Bangsamoro Basic Law. As a matter of fact, yung mga ibang lawyers natin, mga ibang commissioners natin ay nagsabi na more or less mga 70% ng draft Bangsamoro Basic Law ay parang totoo yung ginamit mo na salita, medyo mabigat na overhaul, no? Binago nila, mayroon silang in-underlinean doon at mayroon silang mga proposal na nilagay doon. Sa totoo lang, nabahala ang pamunuan ng Bangsamoro Transition Commission sapagkat ang Bangsamoro Transition Commission ay ang opisina na kininstitute ng Office of the President ng Republika ng Pilipinas upang mag-draft ng Bangsamoro Basic Law. Ibig sabihin, ang composition ng Bangsamoro Transition Commission, magkahalo yung interest ng gobyerno ng Pilipinas ay nire-representa ng 7 commissioners at ang interest naman ng MILF ay nire-representa ng 8 commissioners including the chairman. So sa totoo lang, medyo nabahala ang pamunuan ng Bangsamoro Transition Commission. Hindi pa dito kasali yung reaction ng Central Committee ng MILF. Dito lang sa level ng Bangsamoro Transition Commission ay naging na usapin sapagkat last Friday nagkaroon sila ng session dito na kung titingnan natin ay parang tapos naman ang session ng Bangsamoro Transition Commission, pero dahil dito sa ginawang pagrevisa o pagpanukala na maraming changes o pagbabago doon sa draft Bangsamoro Basic Law ay nag-meeting uli, nag-session muli ang 14 sa 15 commissioners ng Bangsamoro Transition Commission. At doon, ipinahiwatig nila ang kanilang pagkadismaya. To quote one commissioner na isang nominated ng gobyerno, sinabi niya na sabi niya ay sumali ako sa Bangsamoro Transition Commission on the notion na itong adventure na ito ay hahanap ng solution sa Bangsamoro problem. Medyo nadidismaya ako, sabi niya, sapagkat kung ganitong ginawa ng Office of the President legal team ay malayo yata doon sa para hanapan ng totoong lunas ang Bangsamoro question o Bangsamoro problem. Sa totoo lang, inuulit natin ito, ang draft Bangsamoro Basic Law ay 80 to 85% ay nanggagaling ito, copy-pasted lang ito sa mga agreements and documents na pinirimahan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF since 1997. So yung 17 years of negotiation, pinag-ipon-ipon uli yun, kinonsolidate yun at doon makikita sa CAB
Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at yung 80 to 85% nun, yung contents nung CAB na yun at yung FAB ay copy-pasted yun at yun ang nilagay sa draft Bangsamoro Basic Law. So sa ginawa ito ng mga legal team ng Malacanang ay parang lumihis ito palayo doon sa pinagkasunduan. Let me recall to you sa ating mga tagapikinig na ang Central Committee ng MLF ay nagsabi na ang negotiation ay tapos na. Wala nang negotiation. With the signing of the CAB in Malacanang on March 27, 2014, tapos na ang peace negotiation. But the peace process continues. And what is the next step doon after the signing of the Comprehensive Peace Agreement? Next doon is yung medyo mas mahirap pa na phase, yun ang tinatawag na implementation. Ano po yung kasalukuyang status po sa usaping pangkapayapaan sa pagitan po ngayon ng government tsaka ng MILF? Sa totoo lang, medyo alanganin akong sagutin na tanong mo. Especially na wala si boss, si chairman. Dapat sana si Chairman Iqbal ang makasagot niyan. Anyway, ito sa personal ko lang na it might not be binding upon the office of the chairman, pero bilang niya dito, katiwala niya dito sa Bangsamoro Transition Commission, medyo maraming na dismaya doon sa pagbalik ng comments ng Bangsamoro Basic Law na galing sa opisina ng presidente. May mga editorial pa na nababasa natin sa mga major dailies na nagsasabing bakit ginanon yun? Samantalang nagkasundo na. Hindi ko kulangin ng mga 100 agreements and documents ang pinirmahan between the government of the Philippines at saka ng MILF sa lapse ng period ng 17 years of negotiation. So, parang masakit sabihin ito, parang kung ganun ang attitude ng gobyerno, parang ginaliwala yung mga natapos na dokumento at agreements ng dalawang panig. Sa totoo lang, may narinig akong sinabi ang ating mabuting chairman ng BTC na nagsabing maski na yung sa usapan ni Pinoy, President Aquino at ni Chairman Murad ng MILF ay parang nabigla yung presidente doon sa first time na marinig niya yung concerns, yung pinorward na concerns ng MILF tungkol doon sa mga correction na ginawa ng legal team. At to quote the words of the chairman, sinabi doon ng presidente na hayaan ninyo at ayusin natin, hanapan natin ng paraan para magkasundo ang dalawang parte sa agreement na yan. Katulad ng sabi ko, inuulit ko, the peace negotiation has ended with the signing of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong March 27 in Malacanang, Manila. Pero ang peace process ay continue. Mas importante ito sapagkat ito yung sinasabi natin na implementation. By all means, mas mahirap talaga yung implementation. Ano naman po yung nagiging epekto o magiging epekto po ng pagbabagong ito sa kasalukuyang lagay po ng peace talks? Maaari po bang maging sanhi po ito ng delay sa pagsasabata sa Bangsamoro? Definitely may effect ng pagkikialam ng legal team ng Office of the President sa Malacanang doon sa draft basic law ay magiging sagabal ito sa pagsasabatas ng Bangsamoro Basic Law. Sa totoo lang, sa ngayon, maraming speculations. Mayroong mga negative, mas marami ang negative, mas konti ang positive speculations. Magbasa ka lang sa mga komentaryo ng mga batikan ng mga komentarista, mga editorials ng mga newspapers and magazines. Ang palisiya ng Bangsamoro Transition Commission ay official lang ang kanyang reaction doon sa Hindi tayo sumasama sa mga bukso ng damdamin at hindi nagpapadala ang ating mga commissioners sapagkat lahat ng kanilang mga ginagawang desisyon dito ay based on consensus. And all the decisions made by the office, by the Bangsamoro Transition Commission ay pinagkakasunduan muna bago ipalabas. Sa totoo lang po, maraming concern tungkol dito sa ginawang pag-correct ng Malacanang. Definitely, it will delay the enactment by Congress of the Bangsamoro Basic Law. At sapagkat sa isang demokrasiyang katulad natin sa Pilipinas, we know for a fact na only Congress, of the three equal powers of government, only Congress, meaning the Senate and the House of Representatives, ang allowed na mag-enact, ang magsasabatas ng isang batas, ang tinatawag na Republic Act. Sa ngayon po, na isa publiko na po yung nagiging pagbabago sa Bangsamoro Basic na isinumbiti po ng BTC sa Malacanang. Ano po yung inyong panawagan sa mga mamamayan
Magandang tanong yan. Sa totoo lang, for and in behalf of the chairman of the Bangsamoro Transition Commission, ako po na nananawagan sa ating mga mamamayan, sa supporters ng MILF, sa supporters ng gobyerno at sa supporters ng mga peace advocates na tayo po ay manatiling kalmado. Iwasan po natin na maggawa ng mga unnecessary comments na magpapalala. Hinahanapan na po ng paraan ng Office of the President in tandem with the Bangsamoro Transition Commission ang mga tinatawag nilang to find the better language doon sa mga hindi pagkakaunawa na yun. At yung better language na yun na mahahanap nila ay acceptable to both the government of the Philippines at sa Moro Islamic Liberation Front. I'm not talking or speaking in behalf of the Central Committee, hindi po ako authorized dyan. Ito po ay for and in behalf of the Bangsamoro Transition Commission lamang. At yun po ang continuing advocacy namin ay sapagkat ang words mismo ni Chairman Iqbal, sabi niya is the face on the draft Bangsamoro Basic Law is a part of the continuing struggle of the MILF. Part of the jihad, sabi niya. Every step counts na talagang puspusan na hindi tayo nagpabaya na ang lalabas na Bangsamoro Basic Law ay acceptable both doon sa gobyerno ng Pilipinas at saka sa Bangsamoro problem with the aim of only one thing, and that is to solve the Bangsamoro problem. Nagkaroon po ng special meeting ang mga panels po sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pwede po ba kaming makahingi ng updates po tungkol sa mga pangyayari po doon? Yes, May. At sa totoo lang po, nagkaroon sila ng 4 na araw na session doon sa Kuala Lumpur, Malaysia. At maski kami ay hindi kami binigyan doon yung specifics doon kung ano ang pinagkasunduan nila. Ang sabi lang ni Chairman ay we arrive at some modest agreements. Meron silang napagkasunduan na medyo marami namin na rin. At katulad ng sinabi ko sa opening statement ko kanina, siguro mga 60 to 70% ng mga problem areas doon sa mga comments nila ay na-resolve na. At they promise to continue from Kuala Lumpur, they promise to continue the talks in Manila. This is a continuing effort on the part of the government and on the part of the MILF para hanapan nga ng suitable language. Kasi yung ang sabi ng mga legal experts yan ay it's a matter of choosing the right language na ma-acceptable both sa gobyerno at saka sa MILF. Sa totoo lang, ang narinig ko na ang Office of the President is they are going to submit the final, allegedly final draft na ng Bangsamoro Basic Law after the President delivered his State of the Nation address. So it could be sa 29 or sa one day later, 2 days later, basta pagkatapos ng SONA ng Presidente. Tinig ng Kapayapaan. Maraming salamat po, Attorney Meling, sa inyong ibinahaging impormasyon sa amin at sa ating mga tagapakinig. Sana ay mapaunlakan niyo pa po kaming muli sa mga susunod naming panayam po sa inyo. Ayun, napakainit talaga itong issue sa Bangsamoro Basic Law, kasamang Bobet. Kadalasan, ito yung lumalabas sa mga balita ngayon at base sa aking nabasa sa mga news, sa mga balita ngayon, posibleng hindi daw maipasa yung finalize na draft Bangsamoro Basic Law ng both parties. Ito yung parang medyo salungat doon sa sinabi ni Attorney Haron Meling na sinisikap daw na after ng SONA ng Pangulong Aquino, mapapasa na itong draft Bangsamoro Basic Law sa Congress. Oo, tama, May. Kaya nga naman talagang importante, sa ating mga mamamayang Bangsamoro na manatili tayong aktibo at mag-take part tayo. At the same time, maging vigilant din tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran dahil sa mga delays na ito sa pagsusumite ng finalized na revised o na Bangsamoro Basic Law. May mga nangyayari ng clashes sa mga local communities. Kung matatandaan mo, merong nangyaring encounters sa May Datutiang. Ito maaring ang mga rason sa mga ganitong klaseng violent incidents ay maaring dahil sa depression ng ating mga kapatid dahil na masyadong biyak. umasa na. Oo, kaya mahalaga na sa ating local communities, sa ating mga local CSOs
sa international NGOs no, na nandito ngayon, tayo ay mag-take part tayo sa ikatatagumpay ng usaping pangkapayapaan. At panatilihin din natin siguro, May, no, mahalagang bagay ito, na kapag tayo ay nag-take part, kung tayo ay sumusuporta sa usaping pangkapayapaan, gusto ko lang i-emphasize din yung sinabi ni Attorney Mailing, no, yung languaging na gagamitin natin upang hindi tayo makapag-provoke. Dapat maging maingat tayo sa mga binibitawan nating salita. Kasi paminsan yun yung nagiging dahilan ng mga di pagkakaunawaan. At saka maganda rin yung ginawang hakbang nung dalawang parties dahil ginawa nila ng paraan. Nagkaroon sila ng 4 na araw na session dun nga sa Kuala Lumpur, Malaysia. At after nung session na yun, sa aking pagkakaalala ay nakabalik na ata yung ating mga bandas na napagpatuloy na nila yung negosasyon sa Manila na lumabas din sa mga balita ngayon. At sabi nila kahit papano may mga napagkasunduan naman base doon sa mga revisions na isinagawa doon sa Bangsamoro Basic Law. Yun nga lang, hindi pa rin talaga natatapos. At after daw ng session nila sa Manila, hindi pa, kumbaga pa wala pang specific date kung kailan ipagpapatuloy. Kasi hindi pa daw tapos yung kanilang pag-uusap dito sa revisions na ginawa ng Malacanang legal team sa draft Bangsamoro Basic Law na isinabmit ng BTC. Ayan. Magbabalik po ang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, makatapos po ang ilang paalaala. Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Alam mo ba pare, napapansin ko na unti-unti nang bumabalik yung kapayapaan dito sa ating lugar. Oo, Mare. Simula nang napirmahan ang CAB sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ha? CAB? Ano nga ba itong CAB, pare? Ito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa Malacanang noong nakaraang March 27. Napapaloob sa CAB na ito ang mga napagkasunduan mula sa Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB at ang mga naging annexes nito tulad ng Transitional Arrangement and Modalities, Revenue Generation and Wealth Sharing, Power Sharing at Normalization. Naku, pare, dapat nga natin ipagdiwang dahil napirmahan na nga ito. Dahil napakalaking kaginhawaan ito dito sa ating lugar at higit sa lahat, manunumbalik na ang kaunlaran ng ating lugar. Upang higit na maunawaan ang usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ugaling dumalo sa mga pagtitipon na may kinalaman sa usaping ito. O di kaya ay manatiling makinig sa programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan sa DXMS Radyo Bida, tuwing Huwebes 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Bangsamoro tagapangadji kaw. At tawaon kalase mo Bangsamoro tagapangadji. Pagpasulat kaw para ha Human Resource Mapping sin Bangsamoro tagapangadji hinang sin Bangsamoro Transition Commission. Ini bukod bat makalawag hinang daindi. In maksud sin Human Resource Mapping, bat maurol atawa mapun in mga Bangsamoro tagapangadji ha katalingkal Pilipinas iban hagwa hula. Hasupaya maawon in mahantap pagmumuslistahan sin Bangsamoro tagapangadji. Sud kaw pa www.bangsamoroprofessionals.org. Bat kaw makasulat habang sa Moro Professionals datasheet. Pa mga wire internet, on mga katas pagsusulat kaya natin mga BDA, VLMI, Unipad, MAPAD, iban CBCS. Bat labi masawakan niyo. Hatihan niyo in Bangsamoro Transition Commission Human Resource Mapping Implementation Unit BTC Socio-Economic Program ha 3rd floor Alnor Building, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Tawag ka mo pa 064-552-1436 at text ka mo 0935-3014-757. Sigla ka mo sampay pa ha September 30, 2014 rakuman in pagsulat. In pahati ini dahing habang sa Moro Transition Commission Socio-Economic Program. Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. At muli pong nagbabalik ang ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Time check po, ganap ng 8:14 ng gabi.
Ayan, sana po nakatulong yung ating programa, Bobet, itong Bangsamoro Ngayon Tinig ng Kapayapaan, para mabigyang linaw yung mga issues at makapagbigay ng mga updates sa nangyayaring process ngayon o pag-unlad sa peace process ngayon sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front. Ayan, sa mga nais pa pong mag-text o mag-komento dun sa ating topic at magbigay po ng reaksyon ninyo, pwede po kayong mag-text po sa ating Kumunat mobile numbers para po sa Smart 0998-169-0597. Uulitin ko po para sa Smart 0998-169-0597 at para naman po sa Globe 0915-454-8554. Uulitin ko po para sa Globe 0915-454-8554. Sa pagpapadala po ng inyong mensahe ay huwag niyo pong kalimutang banggitin yung inyong complete name or yung nickname po ninyo, pati po yung lugar kung saan kayo nakatira. Pagkatapos po ng inyong mensahe, kung meron pa po tayong titirang time sa susunod nating airing, babasahin po natin yung mga text messages na nakarating po sa ating text line. Bangsamoro Ngayon. Tinig ng Kapayapaan. Ayan, at sa punto pong ito, babasahin po natin yung ating mga tips, Babat? Ayan, para po ito sa mga safety tips tuwing may baha kung paano po makakaiwas sa mga sakit na dulot po ng pagbaha. Ito po yung ating mga ilang tips na pwede pong makatulong sa ating mga mamayan sa Mindanao. Alerto tips sa pagsiguro na ikaw ay ligtas sa panahon ng baha. Una, alamin ang pinakaligtas na ruta mula sa inyong bahay o pinagtatrabahuan papunta sa mataas na lugar upang makaiwas doon sa pagbaha. Number 2, magsagawa ng pagsasanay o drill sa buong pamilya, parang sort of exercise para po magtala ng tagpuang lugar kung sakaling isa sa miyembro ng pamilya ang mahihiwalay sa panahon ng pagbaha. Gumawa din ng detalyadong listahan ng mahahalagang kagamitan tulad po ng mga damit at di pa bang personal na ari-arian at panatilihin sa listahan ang isang ligtas na lugar. Pang-apat naman po, ilagay sa ating lalagyan yung mga delata o pagkain. Maglikom tayo ng pagkain in case po na magkaroon ng baha para meron po tayong supplies. Siguraduhin na sapat at malinis ang tubig na iinumin para hindi po magkasakit. Pang-5, pagplanuhan kung ano ang gagawin sa inyong mga alagang hayop kung sakasakaling magkakaroon ng baha kasi paminsan ito yung source ng ating kabuhayan. Pang-6, dapat merong portable na radyo, flashlight at battery. Mahalagang makinig sa radyo palagi o sa mga balita upang maging updated po sa lagay ng ating panahon. Alamin ang sukat at antas ng baha sa inyong lugar kung sakasakaling mga baha sa inyong mga lugar. Kapag may naiulat po na antas ng baha ay alamin din po kung maapektuhan ba yung inyong lugar o hindi. Pang-8 ay panatilihin sa tuyong lugar ang mga sandbags, plywood, plastic at tela at iba pang kumot. At ang pinakamahalaga sa lahat ay lagi pong magdala o maghanda ng mga ating emergency kits in case po nung magkaroon ng baha, katulad ng mga betadine, gunting, o yung mga bandage o yung emergency kits natin. Yan yung mga tips natin kasamang May, bago pa man bumaha sa ating lugar. Paano kung bumaha na, Sa panahon ng baha, hindi maiwasang maglipana ang mga masasamang elemento tulad ng mga magnanakaw, akit-bahay, kawatan, mandurukot at kung ano pang tawag. Upang masigurong ligtas ang mga kagamitan at ari-arian na iwan sa bahay, mainam na sundin ang mga sumusunod na tips. Una,
Tumutok sa pakikinig ng radyo at panonood ng telebisyon tungkol sa mga ulat panahon. Baka pwede natin isali ang portions na yan, no, sa ating radio program. Ikalawa, kung ipinag-uutos ng mga lokal na opisyal na lumikas na, abay, mga ka-network, lumikas na po tayo, no? Sundin ito kaagad, wag na po tayo magmatigas dahil ito ay para sa ikabubuti natin. Paminsan dito nagkakaroon ng kahirapan yung ating mga officials kasi may iba tayong mga grassroots na hindi kaagad nakikinig doon sa sa utos na advice ng ating local official na lumikas na. Ito pa, kasamang May, no? Dalhin sa labas ang mga kagamitan sa loob ng bahay o di kaya itali na lamang ito. Kabilang na rito yung mga aparador, upuan, basurahan, yung mga bagay na lumulutang pag pumapasok ng tubig sa bahay. Kung may panahon pa, ilipat ang mga mahahalagang bagay sa itaas na bahagi ng bahay. I-disconnecta rin ang mga appliances na hindi maaaring ilipat at huwag na huwag itong hawakan kapag basa. Kung ikaw ay sinabihang patayin ang serbisyo ng tubig, gas at kuryente sa bahay, abay gawin na po ito kaagad. Siguraduhin din ang kaligtasan ng ating bahay sa pamamagitan ng pagsara ng lahat ng pinto at ng bintana upang hindi ito mapasok ng mga kawatan habang tayo ay lumikas na papunta sa mas ligtas na lugar. Sa ganitong uri ng kalamidad tulad ng baha, wala na tayong ibang maasahan kundi ating mga sarili. Kaya panatilihing maging handa at alerto sa anumang oras. Ayan. At magbabalik po ang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, makalipas po ang ilang mga paalaala. Bangsamoro ngayon! Tinig ng Kapayapaan! Ikaw ba ay Bangsamoro Professional? O kaya ay may kamag-anak ka na Bangsamoro Professionals? Magparehistro na para sa Human Resource Mapping for the Bangsamoro Professionals na ginagawa ng Bangsamoro Transition Commission. Hindi recruitment para makapagtrabaho ang programang ito. Layunin nito na malikom sa database ang mga Bangsamoro Professionals dito sa Pilipinas at maging sa labas ng bansa upang magkaroon ng malinaw na pag-aanalisa sa datos ng Bangsamoro Professionals. Mag-log on sa www.bangsamoroprofessionals.org upang makapag-fill up ng Bangsamoro Professionals Data Sheet. Sa walang access sa internet, may ipamimigay na data sheet ang BDA, BLMI, Unipad, MAPAD at CBCS. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa tanggapan ng Bangsamoro Transition Commission, Human Resource Mapping Implementation Unit, DTC, Socio-Economic Program. Sa 3rd floor, Alnor Building, Sinsuat Avenue, Cotabato City. O tumawag sa 064-552-1436 o sa 0935-3014-757. Magmadali, September 30, 2014 lamang ang huling registration. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Transition Commission Socio-Economic Program. Isa ka ba Bangsamoro Professional? Tao ka, adin mga pagalin ka Bangsamoro Professionals? Rumigister tano para sa Human Resource Mapping kano Bangsamoro Professionals abang luwa na Bangsamoro Transition Commission. Sunya pakaragyan na di ka na ibagang gata asal ka makanggalbot. Kahanda no Human Resource Mapping, amalimod siya sa database sa mga Bangsamoro Professionals sa Pilipinas ando abroad asal kameles o kadakal ando timbalangan no Bangsamoro Professionals. Bisita no sa www.bangsamoroprofessionals.org kando ka maka-fill up kano Bangsamoro Professionals data sheet. Kano dala man ng internet nin, na adon ibagay a data sheet no BDA, BLMI, Unipad, MAPAD, no CBCS. Siya kano pagpanaid sa no. Itsabutano sa Bangsamoro Transition Commission, Human Resource Mapping Implementation Unit, ang BTC Socio-Economic Program. Siya sa 3rd floor, Alnor Building, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ataw katawag kano sa 064-552-1436, 0935-30-14757. Pamagayas kano, September 30, 2014, busumuli a registration. Sonya katigani papatsampay sa kanuno Bangsamoro Transition Commission Socio-Economic Program. Bangsamoro ngayon! Tinig ng Kapayapaan!
Ayan, at nagbabalik po ang ating programang Bangsang Moro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, dito pa rin po sa DXMS Radyo Bida. Time check po, ganap ng 8:24 ng gabi. At sa punto pong ito, babasahin po natin yung mga reminders at isang text message na nakarating po dito sa ating text line. Ayan, galing po sa ating texter na 2341 ang last number. Ayan, hi po, magandang gabi po sa inyong lahat. May tatanong lang po ako, mayroon po bang baha ngayon sa Mindanao? Wala pong baha ngayon sa Mindanao so far po, pero yung mga nakaraang araw, nagkaroon po ng pagbaha, di ba, kasamang Bobet. Pero maging alerto pa rin po tayo kasi panahon po ngayon ng tag-ulan. At kanina po, ng umaga, atin namang nakita na malakas yung ulan, di ba? Lagi po tayong maghanda. Lagi pong tandaan na bawal pong magkasakit. Ayan. At lagi pong dalhin yung ating mga kapote, payong para po proteksyon sa ating katawan sa sakit. Ayan. Reminders po sa ating Kumunet at mga ka-network. Sa lahat po ng membro ng Kumunet, bukas po, ng Biyernes, Friday, July 25, 2014, ay magkakaroon po tayo ng kapehan sa forum. Ito po ay gaganapin sa Forum ZFD Office sa loob po ng Notre Dame University Compound sa OND Residence Hall. Bandang 2:00 po ito ng hapon. At pag-uusapan po natin yung mga next activities ng ating Kumunet. Sana po makadalo yung ating ka-network. At ulitin po namin, 2 o'clock po bukas magkakaroon po ng kapehan sa forum o meeting ng ating ka-network na Kumunet. Ayan. At sa iba pa nating mga reminders para po sa Bangsamoro Professionals Mapping na ginagawa ngayon ng Bangsamoro Transition Commission o BTC ay ongoing pa rin yung sinasabing registration para po sa Bangsamoro Professionals. Pwede pong mag-log sa www.bangsamoroprofessionals.org, all small letters po yan lahat, or mag-text po o tumawag sa mga sumusunod na numero 554-1436 or 0935-3014-757. Uulitin ko po yung mga numero na pwedeng i-contact para dito sa Bangsamoro Professionals, 554-1436 o 0935-3014-757. Para naman po sa mga walang access sa internet, meron pong ibinibigay na free datasheet itong form pala, datasheet form na ipinamimigay itong BLMI, Unipad, MAPAD, BDA, CBCS at HRM Implementation Unit na matatagpuan po sa Alnor Building sa tabi lamang po ng JICA office. Yung forma po na ito ay free, wala po itong bayad. Ayan. At ayan, kasama May, no? At dyan po nagtatapos ang ating programa. Mga kaibigan, mga taga-subaybay, mga ka-network, maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa amin. Ang programang ito ay para sa inyo, hangad po namin na makapagbigay kami ng wasang kaalaman sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng miyembro ng Kumunet, no? Speaking of Kumunet, tomorrow po, 2 p.m. ay kapehan sa forum sa inyong mga kontribusyon at aktibong pakikibahagi para sa ikatatagumpay ng ating programa. Sa lahat po ng ngalan ng organisasyon na binubuo ng Kumunet, ang Bangsamoro Center for Just Peace, Consortium of Bangsamoro Civil Society Kaduntaya Foundation Incorporated, Moro Women Development and Cultural Center, United Youth of the Philippines Women, United Youth for Peace and Development, iWatch, Mindanao People's Peace Movement, Regional Reconciliation and Unification Commission, at ang Mindanao Action for Peace and Development, at sa suporta naman po ng GIZ at Forum ZFD,
Maraming salamat po. At ang ating nakaagapay ngayon sa technical side na si Ginoong Jonathan Estorbo. Salamat kuya sa pag-assist sa amin dito sa ating programa. Ako po si May Pagko. Ako naman si Bobet Limaukom. Ito po ang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Samahan niyo po kami sa susunod na Huwebes dito pa rin po sa DXMS Radyo Bida. Mapiyang magabi sa Kanulangon, mapiyang magabi sa Yokolongonon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at iba pang kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Hanggang sa susunod na Huwebes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito lang sa DXMS Radyo Bida. 882 sa inyong mga pihitan. Ito ang DXMS Radyo Bida sa Cotabato City. Nakikiisa sa lahat ng mga Muslim sa buong mundo sa pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan.